Ayun mga kabady, kamusta kayong lahat? Panibagong araw, panibagong react tayo at dito tayo magre-react sa bagong upload ni Kuya Val na nilantad na ang pangalan kung sino yung nasa likod ng pangbabalahura sa Kalingap. At si Kuya Val nag-reaction lang din sa na-upload ni Ate Bupil. Kaya mga kabady, wag natin kalimutan suportahan si Kuya Val, si Kalingap Prab, si Ate Bupil, at lahat ng mga Kalingap partners at Kalingap reactors na andyan sa community nila. Kaya wag na nating patagalin itong mga kabady. Kaya tara, let's go! Bigyan po natin ng reaksyon. Ano po? Itong nabungkar na matagal na pong lihim na nasa likod po ng mga kaguluhan po ng Batalero family at ng Team Guapa. Kung sino po ang nagsusuporta nasa likod ng Team Guapa po para siraan at balahurain po ang Team Kalingap. Dito po ay So yun mga kabady, no, yan talaga sinasabi na walang sikreto na hindi mabubulgar. Kahit nga bagoong kahit anong balot mo, kahit anong doble mo ng balot, sisingaw at sisingaw talaga yung amoy niya. How much more sa ganito na pamamaraan yung paninira at pangbabalahura sa isang community ng Kalingap. Hindi talaga maiwasan na hindi maipalabas yan. At hindi maiiwasan na kung sino yung nakakaalam dyan sa binuon yung Team Guapa ay hindi manggagaling din sa kanila. Ngayon, nagkakalaglagan na, nagkabukingan na, naglalantaran na, may mga name drop na. So continue natin mga kabady. linaw na malaman po natin kung sino ang nasa likod nito ng kaguluhan po mga kaibigan. So, dito po sa video ito mga kaibigan, natin pong napanood mula kay Bupil. Ano po? Ay napakalinaw po na ipinahayag at pinanggit po ni Red Zane kung sino ang mga taong nasa likod ng kaguluhan. Nako, si Red Zane pala yung nagsalita na. Kasi may kaso na din siya. Alam niyo mga kabady, kung napapansin niyo, sa mga antay, lalo na sa Team Guapa, nung panahon na mainit-init pa yung pag-alis ni Viancy at ng pamilya niya nung nagpatulfo sila, grabe yung mga below the belt na mga binibitawan nila against sa Kalingap, lalo na sa kay Kuya Val, kay Kalingap Prab, pati foundation nadadamay. Grabe yung mga binabato nila para masira yung image ng Kalingap. Pero, napansin nyo ba, ngayon na nagkaroon sila ng kaso, yung mga tao na yon na nagkaisa para siraan yung image ng Kalingap, sila na din ngayon nagsisiraan, at sila na din mismo ang naglalantaran kung ano yung alam nila, na ikakasira din ng kasamahan nila. At kung napansin nyo din mga kabady, ngayon na meron silang mga kaso, yung mga content nila ngayon or ang pagla-live nila ngayon, parang tumatangkilik na sila sa Kalingap. Parang si Kapeso na ngayon ang tinitira nila at si Red Zane tsaka si Dr. Love. Ano nangyari? Dahil ba may mga kaso na kayong haharapin? Bigla kayong lumambot sa Kalingap? Parang minumungkahi nyo na mas pabor na kayo ngayon sa Kalingap. Para saan? Para i-withdraw ni Kuya Val yung mga kaso ninyo kung paano nyo balahurain yung tao? Na kung napapansin nyo din yan mga kabady ha, kasi yan yung napapansin ko sa mga live nila, sa mga content nila lalong-lalo na si Dr. Love. Kapag nagla-live siya ngayon, mahinahon na siya. Hindi siya katulad dati na puro kayabangan, puro paghahamon. Ngayon, malumanay na siya. Ay yung parang inakala mo na parang nakainom yata ng holy water to ng 1 tonelada sa sobrang kabaitan niya. Bakit, Dr. Love? Dahil iniwan ka ba ng mga taong inakala mo totoo sa'yo, na inakala mo kakampi mo? Kaya naging mabait ka ngayon? Kung hindi nangyari, yung paghaharap ninyo ni Kuya Kindred at ni Kuya Miel, parang hindi ka naman ganun dati. So isa lang ibig sabihin nun. Nakuha mo na yung party mo. Dahil sa kayabangan mo na ang dahilan mo is for content lang. Pero bakit hindi mo subukan i-content yung sarili mo na yung mga binabato mong issue at paninira sa mga tao? Bakit hindi mo gawin sa sarili mo na, oy, ako pala, may ginahasa ako, may beneficiary ako, ginahasa ako, ganito, ganyan.
For content lang pala yung gusto mo. Bakit hindi mo batuhin yung sarili mo sa mga ganyang issue? Hindi yung magamit ka pa ng ibang tao na hindi ka naman inaano. So tama na yung sinasabi ng mga kalingap, no, na tama lang na dumating sila sa point na nagkaharap-harap sila. Malaking leksyon na yan kay Dr. Love. Ngayon, makikita mo kada live niya, mahinahon na siya. Parang mukhang kawawa na siya ngayon, na kung saan parang nagpaparamdam na may utang na loob naman na talaga siya sa kalingap, na kung saan nung panahon na binabato niya yung kalingap, hindi niya mabigkas-bigkas yan. At sinasabi niya pa nga, bakit ako magkakaroon ng utang na loob dyan? Ngayon, tingnan nyo yung mga live niya kung paano na siya sa harap ng kamera. Parang ano na siya yung asong na ulol na. Hindi lang siya basang sisiw. Kaya mapapatanong ka na lang ilang galon kaya na inom ni Dr. Love na holy water na to para maging ganyan na yung pagbabago niya. Tuloy tayo mga kabady. Po ang video po natin pong mapanood. At usapin na aminan o kantahan na yun, kumanta na, tumuga na, umamin na, kung sino ang nasa likod, hindi lang daw si AR, may binanggit pa rin na si Leo D. Right, say, pumutak na. Si Richie daw po ay tumutak na mga kaibigan. No? Dito po ay binanggit, inamin po, at sinabi po ni Richie kung sino ang mga taong nasa likod ng kaguluhan. Pati po siguro mga kaibigan, no? Marahil, yung pagpapatulpo kay Val Santos Matubang, kung sino ang gumastos at kung sino po ang nasa likod ng pagpapatulpo sa atin. Kaya pala po mga kaibigan, malakas ang loob, ng mga Batalino family po, ng mag-ina. Si Ansel, si Glense, lahat po sila. Sinong driver po papuntang Manila? Yun nga ang sinasabi ko nung una pa lang. Hindi magiging ganyan kalakas yung loob nila kung walang sinasandalan dyan sila sa likod nila na para sustentuhan sila at suportahan din sila. Hindi magiging ganyan sila, Kuya Val. At hindi yan sila basta-basta magpunta sa Raffy Tulfo in action kung walang mga tao talaga dyan sa likod nila. Una pa lang, yan na yung yan na yung pakiramdam ko Yan na yung pag-analisa ko. Sino maging matapang na tao sa ganyang sitwasyon kung walang pumapader dyan sa likod nila? Na masasabi nila na sige, okay lang, gawin namin to. Alam ko naman na andyan kayo sa likod ko. Alam ko naman hindi nyo kami papabayaan. Pero yan yung inaakala nila. Naakala nila, kakampi nila, na ngayon, kaaway na nila. Sa tulpungan, anak ni Dr. Love at si Rixay. Kaya po pala mga kaibigan, no, talagang malakas ang loob nila. Kasi mayroong nag-finance. Ito po ang video bilang patunay itong mga kaibigan. Patunay po natin. So dito guys, ayan, nagkakalaga po sila. Ano po? Red Zane, pumutak na. Inamin na kung sino ang nasa likod ng mga pangyayari, mga ka-issuehan ba? Nasa likod. Ano ba yun? Ano ba yun yung mga pangyayari? Alam niyo na kung ano yung mga nangyayari, mga ka-issuehan. So inamin na ni Red Zane. Dalawang sponsor, isa na dito si Ma'am Annalyn o si Ma'am AR, at nakagid din po dito si Sir Leo D. So yan po mga kaibigan, ito po ay binanggit na po. At inamin na po ni Red Zane kung sino ang nasa likod. Kaya pala po talagang grabe nung ginawa niya sa ating ginawa sa pinagalinga. Talagang mapapalahura. Yung ina niya, Yancy, grabe. No? Kaya pala po malakas ang loob kasi nag-uutos. Pati yung sa simento, tapos binanggit pa niya na sponsor daw si Leo sa bahay na pinagawa natin, yung pag-repair. Alam naman po nila ng gising ko. Walang binigay si Leo. Diba mga kabady, napakalinaw no? Booking na sila, bistado pa sila. Kapag hindi talaga maganda yung gawain mo at intention mo sa kapwa mo, talagang lalabas at lalabas talaga. Hindi mo maitago kahit kailan. Kahit operan mo pa yan ng ilang daang libo or milyones na pera, kapag dumating talaga ang tamang panahon para sa katotohanan, hindi mo na matatakpan yan. Nakakatuwa lang na lumalabas itong mga ganitong usapin ngayon na may bulgaran na hindi gawa-gawa. Kundi may tao na kung saan nung panahon na sila ay magkakasama, nagsalita na. Sila ang nagkampihan, pero ngayon sila na yung naglaglagan. Gaano kasakit yun? Parang parang kumuha sila ng sariling martilyo at pinukpok sa sarili nilang ulo. Dito po, mga kaibigan, at ang panoorin ang sinabi po, Richie. Pinangalanan, si Ma'am Annalyn daw at Leo D ang nasa likod ng lahat ng mga ka-issuehan. Okay, ito na. Hindi matitignan natin yung YouTube channel. Seryoso, okay, pakinggan, lalasan ko muna. Ngayon, naglaga kayo, ha? Okay, reduce noise ko. Yung hindi malagas-las. Okay na, okay, pakinggan. Pag-isipan mo muna, kasi baka umalis na si Ma'am Annalyn. Dok, pag-isipan mo muna mabuti kasi baka umalis na si Ma'am Annalyn. Dok, pag-isipan mo, okay, ulit. Dok, pag-isipan mo muna kasi baka umalis na si Ma'am Annalyn. Okay, tayo dyan. Pag-isipan mo muna baka umalis si Ma'am Annalyn. Sino si Ma'am Annalyn? Siya si Ma'am AR, si Tita AR. Pag-isipan mo muna. Okay. So may tendency na sinasabi ni Red Zane,
Yung mali lang nila kasi dito nila sa social media, binibitawan ng mga ganyang salita na kung saan ang daming nagkamasid sa kanila. Ang pagkakasabi ni Red Zane, pag-isipan mo muna baka umalis yung sponsor na yon. So, ibig sabihin yan, may pagtatakip sila sa bawat isa. At kaya siguro ganyan din sinasabi ni Red Zane kasi nakakakuha din siya ng pera doon sa tao. Or may napapakinabangan din siya doon sa tao na yun. Kaya winawarningan niya si Dr. Love. Pero ang mali lang dyan, may messenger naman sila. Bakit hindi sila mag-usap doon? Bakit dito pa sa social media? Sila mismo ang nahuhulog sa mga patibong nila. Baka umalis si Ma'am Annalyn. Ano gagawin niyo? Kasi nilaglag dito. Sinabi ni Doc na hindi niya kaya sundin ang kagustuhan ni Ma'am Annalyn. So, yun po, no? Sabi kong previous reaction po regarding dito. About kay ER at kay Dr. Lab. So, saglit lang mga kabady, no? May gusto lang ako i-share sa inyo. Yan kasi yung nangyari sa Kalingap at sa mga sponsors niya kung bakit naging antay. Kasi hindi lahat ng mga sponsor gusto nila kapag nagbigay sila, bahala ka na kung saan mo itutulong yan. Yung may tiwala sila sa'yo. Pero may ibang sponsor kasi na porket nagbibigay sila ng pera, porket sponsor sila sa kung anong merong charity ka, gusto ka na nila kontrolin. Gusto ka na nila hawakan sa leeg na kung ano yung gusto nila, yun yung susindin mo. Which is, hindi naman tama yan. Kasi bago ka magbigay ng pera dyan, alam mo nang tumutulong sila eh. Dapat kapag may binigay kang pera, ipaubaya mo na sa Kalingap kung saan mapupunta yung pera, na kung saan naman, binavlog naman ni Kalingap Rab yan o ni Kuya Val na yung ganitong pera nang galing sa ganito, kung ginastos man nila sa pabahay, sinasabi ba nila na yung pera is may nanggaling ito kanino, kay Consupilato, may amount din naman na sinasabi si Kalingap Rab. Pag-isipan nyo sana ng masama yung Kalingap kung pag may pinapadala kayong pera, wala kayong nakikita na natutulungan nila. Pero hindi pa kayo naging sponsor, nakita nyo na kung ano yung hangarin at ginagawa nila para sa kakabuti ng mamamayan nila dyan. Pero talagang may mga sponsor din talaga naman na gusto nila, porket nag-sponsor sila, gusto ka na nila kontrolin, na hindi naman tama yun kasi nga, may rules and regulation naman kayo dyan sa loob. Katulad sa kay Pugong Biyahero. Siya yung may-ari ng account, siya yung nagcha-charity, kung mag-sponsor ka, siya yung masusunod, hindi yung sponsor. Pwera na lang kung sabihin ng sponsor na, Kalinga, pakibigay ito kay ganito, ganyan. Hindi mo na pwede ilihis yan. Na para kay Juan tong ipapabigay ng sponsor, ibibigay mo kay Pedro. Maliban lang din kung yung pinapabigyan ng sponsor na yon ay may ginagawang hindi maganda. Katulad yan, i-example na natin kay Pugong Biyahero, no? Hindi na tayo lalayo mga kabady. Katulad sa napanood yung kay Pugong Biyahero, may isang estudyante na, tawag dito yung, mga aita doon, na kung saan scholar niya at nung pinuntahan niya after 2 months, buntis pala. Na kung saan may nagbigay na sponsor para sa pag-aaral ng bata worth 60,000 pesos. So, yung pera na yun, para yun sa pag-aaral. Dahil nga buntis, hindi na makapag-aral, so mas decide na lang ni Pugong Biyahero na yung pera na binigay ng sponsor para sa pag-aaral, itulong na lang sa iba na nag-aaral pa. Kesa naman na ibigay doon na buntis na yung estudyante niya. So, ganun yung mangyayari dyan. Pero yung sabihin mo na porket nagbibigay ka, kailangan mo ng kontrolin, kailangan mo na ikaw yung masusunod dyan, hindi naman pwede yun. Nakadepende naman yan sa usapan nyo at sa sitwasyon. Pero hindi naman porket sponsor ka, hindi naman porket nagpapaabot ka ng ilang libo dyan, kontrolin mo na sila. Hindi ganun yun. Last na po. Siya ay iwan. Nagkunting tayo tungkol dito. Siya ang ayon sumunod ni Dr. Lab o ni Miguel. Siya kay ER. Kasi kung magasabi po, inutusan sa ni ER na i-contain kami. I-contain si Kalingap Rab, i-contain si Ido. Ayaw ni Dr. Lab na i-contain kami. Kasi siyempre po, pag walang resibo, ito rin nila yan. Ang kasuhan. So ayaw ni Dr. Lab na sumunod kay ER, kay Annalyn. So kaya sinabi ni Rick Zane, Dok, nag-isipan mo muna. Yan nga ang masaklap, Kuya Val Naging sunod-sunuran sila sa utos ng sponsor na wala naman silang ebidensya para siraan. Ngayon lang sila nakapag-isip-isip na kung saan sila na yung nasa fronty ng kasong haharapin nila. Ang masaklap dyan, may inutusan ka ng sponsor na siraan ang Kalingap, ginawa mo naman na wala kang ebidensya. Ngayon, kinasuhan ka. Nandito na kayo sa part na may kaso na. Ang pinakamasaklap, yung nag-utos sa'yo,
iniiwan ka na din sa ere. So, ang tatandaan nyo na bakit hindi nyo pa muna pinag-isipan bago nyo pagsisihan yan. Ang tatandaan nyo na eh. Alam nyo na kung ano yung tama sa mali, pero mas pinili nyo nang dahil sa pera na mapakinabangan nyo, pero hindi nyo naisip yung dignidad at yung moral nyo kapag mangyari yan. So, continue natin to mga kabady. Ay, Basta po, nagkuntin tayo tungkol dito. Ayaw sumunod ni Dr. Lab kung naman kay ER. Kasi kung magkasano po, inutusan sa ni ER na ikuntin kami. Ikuntin si Kalinga Prab, ikuntin si Ido. Ayaw ni Dr. Lab na ikuntin kami kasi siyempre po, pag walang resibo, ipaninila yan. Pwede kang kasuhan. So, ayaw ni Dr. Lab na sumunod kay ER, kay Annalyn. So, kaya sinabi ni Red Zane, no, pag-isipan mo muna. ayaw niyang sumunod pero ginawa niya. Bago pa magkasuhan. Na pati yung VSM Coffee, dinamay niya nga eh. Ano yun? For content lang din ba yun? Kahit sabihin niya ngayon na hindi siya sumunod sa sponsor na yun, pero ginawa niya na kung saan may kinakaharap na siyang kaso sa inyo ngayon, Kuya Bal. Ngayon, nagmansig hugas kamay na sila ngayon. Save yourself na sila. Di katulad nung una na nagkakaisa sila sa mga katarantaduhan nila. Ngayon na mayroon ng kaso at humakbang na kayo at nag-aksyon na kayo sa pinagagawa nila, hugas kamay na sila bawat isa. Wala na silang team na sinasabi na one team, one ano tawag dito? Wala na silang one for all for one sa team nilang binuo. Kaya nga nagbuo ng team, di ba? One for all for one kayo dyan. Pero ngayon, sa sarili nyong team, kayo mismo ang naglalaglagan sa bawat isa sa inyo. Napakalinaw po mga kaibigan, no? Na ayaw ni Red Zane na kumalas sa grupo. Ayaw ni Red Zane na Dr. Lab po ay ayaw sumunod. Ganun, mga kaibigan. Hindi niya kayang balagan ng Kalinga. Di ba pinagtatago? Di ba hindi niya kaya? Wala ba kayo na hindi kaya ni King na balagan ng Kalinga? Hindi kami maniniwala na hindi niya kayang banatan yung kalingap kasi nga, simula pa lang na winakwak niya at umalis na siya, di ba binabanatan na niya yung kalingap? Paano kami maniniwala na hindi niya magagawa yun, na nagawa niya na nga, na kung saan nakakasuhan na nga siya ngayon? Kalukuhan yan, na hindi magagawa. Gawang-gawa na nga niya eh. Paano niya pa nasabi na hindi niya kayang magawa? Pambihira kay King. Sino ba ang nasa likod natin? Sino ba ang nasa likod natin? Okay, napakinggan. Sino ba ang nasa likod natin? Si Ilio at si Makanali. Patay tayo! Eto na! Nilagyan na! Nilagyan na to! Hindi na si Makanali! Eto na! Inamin na! Meron saying na sila baga ang nasa likod natin? Si... Eto. Okay. Sino ba ang nasa likod natin? Si Ilio at si Makanali. Patay tayo! Nasa likod pala nila si Boss Lelo at si Ma'am Annalyn. Ito yung pinaka-masaklap. Mga big time sponsor. Inamin na resign na sila ang nasa likod sila. Baga ang nasa likod natin si Boss Leo at si Ma'am Annalyn. Paano po ito, Ma'am Annalyn? Boss Leo, na kayo po ay pinangalanan na kayo pala ang nasa likod. So dito po mga kaibigan, narinig natin po ng maliwanag at malinaw. Na dito po ay talagang binanggit po ni Red Zane na ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan ito, ng mga issues ay si Leo D at si ER, mga kaibigan. Ano po ang husga? Mga kaibigan. Ito ba ang binangga ni Red Zane ay totoo at may resibo, mga kaibigan? Kaya po ang husga po, mga kaibigan. Salamat na po sa ating pong reaction ngayon. So kung sino po napatik sa inyo ang ating pong nagawang kalingap barangay Karaman. So ayun mga kabady, no, hanggang doon na yung reaction ni Kuya Wal. Kung totoo man, tayo na daw humusga, kayo na daw humusga, kung ano man yung mga magiging opinion ninyo at hindi malabo at hindi ganyan, sa palagay ko lang hindi ganon kadali maglantad at pangalanan yung tao kung wala sila talagang alam. Kasi sila yung magkakasama dyan eh. Sila yung nandyan sa loob. Mahirap yan na katulad yan si Red Zane, parang naglaylo na sa kakatira sa kalingap dahil alam niyang may kaso na siya at alam niya sa sarili niya na wala siyang panggastos dyan, na kung saan makukulong na lang siya. Hindi ganon kadali na pangalanan mo yung isang tao kung wala kang alam dyan. Pero, napanood ko sa live ni Kuya July at may mga nagre-react dyan na nag-comment sa AR na yan na makikisama siya sa pagkaso kay Dr. Love
Dahil pinangalanan siya na siya yung nasa likod ng lahat ng ito. Ang point ko lang dyan, reaction ko lang to mga kabady at sa opinion ko lang to sa kay AR or kay Leo Di man yan, kung ano man yan na makikiisa sila sa ikakaso sa kalingap doon kay Dr. Love. Maling hakbang ang gagawin nila pag ganun. Alam niyo kung bakit? Kung gusto nilang patunayan na hindi sila yung nasa likod ng ganitong kaguluhan, dapat mag-separate sila, mag-file ng case. At panindigan nila at patunayan nila na labas sila dyan. Pero yung point na nasa kalingap kayo noon dahil hindi lang nasunod yung gusto ninyo porket sponsor kayo, umalis kayo sa kalingap, siniraan niyo yung kalingap, nagkaisa kayo lahat ng mga umalis sa kalingap, at ngayon, nagkakalaglagan na kung saan ngayon nagkakalantaran na. Nagbubulgaran na kayo. Tapos ngayon na naikanta na yung pangalan ni AR na yan, na sponsor nila, saka siya babalik sa kalingap para makiisa sa ikakaso kay Dr. Love? Para ano? Para makampihan ang kalingap? Si AR na yan, kung totoo man yan na siya yung nasa likod o hindi. Much better mga kabady na mag-separate siya, na pag-file ng case para mapatunayan niya na malinis ang pangalan niya sa mga kalingap bago siya makisapi ulit sa kalingap kung sakali na i-welcome pa ulit siya ni Kuya Balit ni Kalingap Rab. Pero, yung sasabihin niya dyan sa social media na makikiisa siya sa mga kalingap sa pag-file ng case kay Dr. Love, parang pinapalabas niya na nagpapakampi na siya at mali si Dr. Love. Ito lang masasabi ko, AR. Di ko lang alam kung napapanood mo to. Kung totoo man na hindi ikaw yung nasa likod niyan, na binibigyan ka lang ng issue para ikasira mo, para sa'yo mapunta ang point of view ng lahat ng ito, ikaw mismo ang mag-file mag-isa ng kaso batay sa kung ano yung pinapalabas ni Regine at ni Dr. Love. Hindi mo na kailangan lumapit sa kalingap para makiisa sa kaso na isasampa nila kay Dr. Love. Kasi mapera ka naman eh. Bakit hindi mo panindigan mag-isa yan para makita ng mga tao kung ano ba talaga ang katotohanan? Di ba mga kabady, di ko lang alam kung ganyan din yung magiging opinion nyo sa naging opinion ko. Pero yan yung na-analyze ko eh. Pumunta siya sa live ni Kuya July at sinabi niya doon sa comment niya na makikiisa siya sa pwedeng ikaso kay Dr. Love. Paano mo mapakita na hindi ikaw yung nasa likod niyan kung sa kalingap mismo na ikaw nga yung pinopoint of view ni Dr. Love at ni Regine kung lalapit ka sa kalingap para makiisa sa ikakaso nila? Bakit hindi na lang ikaw yung mag-file ng kaso against kay Dr. Love na wala ang kalingap? Baka sakali, kapag napatunayan mo yan na hindi ikaw sangkot dyan sa likod ng mga ganitong sitwasyon, baka magbago pa yung isip ng mga kalingap supporters at mga kalingap solid dyan sa kung anong image ka meron ngayon dahil sa panglalaglag ni Regine at ni Dr. Love. At ang masaklap lang dyan, dinaan nila dito sa social media. Hindi sila nag-usap privately na kung saan, bago nila ginawa ito, may pag-uusap naman sila in private na kung saan sila lang yung nakakaalam. Ngayon na nagkabulgaran na at nagkalantaran na, dito na nila sa social media nilalabas lahat. Talagang maraming tao madadawit dyan. Maraming tao at persona ang madadamay dyan. At hindi imposible na hindi kayo mapangalanan. Kasi mahirap naman magsabi si Regine na mag-isip-isip muna si Dr. Love na ganito ganyan na hindi niya pangalanan yung tao, ano yung ibabalik sa kanya? Gumagawa-gawa siya ng kwento para lang malihis yung usapin sa kaso. Kaya malakas yung loob din ni Regine magsalita ng ganyan at pangalanan kayo kasi kayo lang din yung may pag-uusap dyan. Kaya kung totoo man yan, o gusto mo man pa ipakita at patunayan na hindi totoo yung mga binitawan na pinangalanan kayo ni Regine na ni Dr. Love, kayo mismo ang gumawa at mag-isip ng paraan kung paano nyo maipakita na puro kasinungalingan yung pangdadawit sa pangalan ninyo ni Regine and ni Dr. Love. So hanggang dito lang yung ating reaction mga kabady. Maraming salamat sa inyong suporta at sa patuloy na panonood. Sa ang sulok man kayo ng mundo, mag-ingat kayong lahat. God bless at to God be the glory sa ating lahat. Bye.